Kanina namang hapon, no, today is March 3 habang nire-record ko to, ay nagkaroon po ng pagdinig ng Committee ng Hustisya sa House of Representatives na kung saan isa sa mga kongresista, miyembro nito sa Committee on Justice, ay nagpahayag no, ng isang kanyang naramdaman, no, kanya pong nakita si Ann Curtis no, dyan sa Shangri-La Hotel. At sinabi niya na after niyang makita ito ay kumbaga inilarawan niya na ang artistang ito, actress na to ay maganda at binanggit pa ang pagnanasa at ang kanyang imagination no sa senaryo nung makita niya ito. At bagamat mayroong constitutional na kalayaan sa pagsasalita para sa mga mambabatas sa loob ng Kongreso, maaaring labag po ito sa mga tuntunin ng etika no at sa batas no tungkol sa Safe Spaces Act, sa Republic Act number 11313. Meron din kasi tayong sinusunod na Code of Conduct and Ethical Standards sa mga public officers na potentially nilabag ng ating kongresista na si Bong Sontay ng 4th District ng Quezon City. So pag-uusapan po natin yung Safe Spaces Act, lalong-lalo na yung mga pangunahing punto dito. Dito po sa Safe Spaces Act, sa ilalim ng RA 11313, ito po ay nagbabawas sa gender-based sexual harassment sa lahat ng pampubliko at pribadong espasyo. Kabilang na po dito yung mga lugar ng nakusan saan kayo nagtatrabaho, paaralan, at mga pampublikong pagpupulong no, tulad ng mga pagdinig sa Kongreso. Ayan. So ano po ba yung itinuturing na sexual na panunukso ayon sa batas? No? So dito kabilang ang mga hindi hinihinging sexual na komento, paglalarawan o pahayag na maaaring magdulot o malamang na magdulot ng pagkabalisa, pagkainis o pagkapahiya sa isang individual, lalong-lalo na sa babae. Yung mga pahayag na nakatuon sa pisikal, no, nakaanyuhan ng isang tao, lalong-lalo na ng isang babae, ay may kinalaman sa pagnanasa. Kahit na sinasabing mga kaisipan lamang, imagination, di ba? Ay ito po ay maaaring ituring na sexual na panunukso kung ito ay nagdudulot ng hindi komportable o nakakapinsalang kapiligiran. So, tingnan natin Bakit may pwedeng lumabag ito sa ilalim ng Republic Act 11313? Yung mga pahayag ng ating kongresista tungkol sa pisikal na anyo ng isang sikat na artistang aktres. Alam niyo po si Ann Curtis ay isang pribadong citizen, no? Isang pribadong individual na hindi naman kasangkot sa mga talakayan doon sa Committee ng Justice sa ating House of Representatives. Ito pong pagbanggit sa kanya sa isang pampublikong pagdinig, sa isang hearing sa Committee on Justice, at ang paglalarawan ng mga damdamin na may sexual na kahalagahan ay pwedeng ituring na hindi angkop at nakakasakit yan ng damdamin ng nasabing actress. Bagamat walang direktang paninisi, ang pagpapahayag ng gayong mga salita sa isang opisyal na sesyon ng Kongreso ay pwede pong lumikha ng kapaligiran na hindi ligtas para sa mga kababaihan katulad ni Ann Curtis at ng iba pang mga individual na nakikinig o kasangkot sa mga gawain ng lehislatura. So, kaya nga kanina agad-agad nagsalita si Congresswoman Bel Zamora na tanggalin yan doon sa records yung mga statement na binitawan ni Congressman Sontay. Women's Month pa naman ngayon, tapos may maririnigan ganyan na mga statement. So, bukod sa batas na binanggit natin, ang mga mambabatas ay may pananagutan na sumunod sa mga alituntunin ng pag-uugali no, ng kapulungan. So may Code of Conduct and Ethical Standards na sinusunod ang lahat ng public officials. Ayon po sa Section 142 ng Code of Conduct o ng mga tuntunin ng kapulungan, ipinagbabawal ang anumang pag-uugali na nakakasira
ng dignidad, ng kapulungan, o ng mga kasapi o miyembro nito. So parang hindi maganda kasi ang nabitewang pananalita na kung saan ay sinabi pa ang pangalan ng sikat na actress na si Ann Curtis. So alam niyo po mahalaga na mapanatili ng mga miyembro ng Kongreso ang profesionalismo. Kailangan i-maintain yan dyan. Ang Kongreso po ay dapat na isang espasyo yan, no? Kung saan iginagalang ang lahat ng individual. Ano man ang kanilang katayuan sa buhay, ano man ang katayuan nila sa lipunan. Yung pong mga pahayag na nakatuon sa pisikal, nakaanyuhan at mga personal na pagnanasa ng isang pribadong tao ay hindi po naayon sa mga pamantayan ng profesionalismo at respeto na inaasahan mula sa mga kinatawan ng taong bayan. So, ano yung potential na action ng Committee ng Ethics? So dito maaaring isang pa ang reklamo sa Committee sa Etika, no, diyan sa House of Representatives para sa pagsisiyasat. Kung matitiyak na may paglabag sa mga tuntunin ng etika o sa Republic Act 11313, the Safe Spaces Act, maaaring ipataw ang mga parusa tulad ng pagbibigay ng babala, pagsisisi, pagsususpinde, o kahit na pagpapatalsik mula sa kapulungan. Kasi yung mga hinalal natin dyan sa House of Representatives at maging sa Senado ay kinakailangan laging umaakto na may halong profesionalismo, mayroong dignidad, at merong respeto sa lahat ng individual. At dapat maging maingat kayo dyan, di ba? Although meron tayong freedom of expression na nakalagay sa ating saligang batas, hindi naman po pwedeng walang limitasyon yan, no? At may limitasyon po, may hangganan po ang bawat karapatan, maging ikaw ay public official o isang ordinaryong mamamayan. Bagamat dito po sa Article 6, Section 11 ng ating saligang batas, dito po, ito pong provision na to ay nagbibigay ng kalayaan sa pagsasalita. Sinabi ko kanina, freedom of expression at pagtatalo para sa mga mambabatas. Hindi po ito nangangahulugang walang hangganan yan. Ang kalayaan po ay ibinigay para sa pagtatanggol sa interes ng bayan. Hindi para sa paggawa ng mga pahayag na maaaring makasakit o lumabag ka sa batas. So yung mga karapatan na binibigay sa atin ng ating konstitusyon ay para proteksyonan ang ating sarili at ang lahat ng individual sa ating bansa. Hindi upang makasakit at tumabag sa karapatan ng bawat individual. Yung paggamit ng ganitong kalayaan para sa mga pahayag na maaaring ituring na sexual na panunukso ay hindi katanggap-tanggap at hindi sinusuportahan ng mga prinsipyo ng ating lehislatura. Nakakalungkot, di ba? Dahil manggagaling pa sa isang miyembro ng lehislatura ang mga ganitong pag-uugali na ipinakikita sa publiko during one committee hearing dyan sa House of Representatives. Ito pong mga pahayag ni Representative Suntay, Congressman Suntay, ay maaaring ituring na labag sa batas, no, sa Safe Spaces Act, sa ilalim po ng Republic Act 11313, at sa mga alituntunin ng etika, no, ng House of Representatives. Diyan po sa ating mababang kapulungan. Diyan po sa House of Representatives. Mahalaga na bigyang pansin ng ganitong mga insidente para tiyakin na ang Kongreso ay mananatiling isang ligtas, respetado, at profesional na espasyo para sa lahat. Yung pong pagsasagawa ng wastong pagsisiyasat at paglapit sa isyu ay makakatulong na ipakita ang pangako ng ating mga representatives o mga kinatawan sa pagprotekta ng dignidad ng lahat ng mamamayan.